Isang pirasong papel lang ang halaga ng buhay mo sa kanila. Hiraya, matapos mong itaya ang hininga mo para iligtas ang mga anak niya sa malupit na alon, isang sampal ng pera at pagtataboy ang isinukli sa iyo. Habang humihingal ka pa sa puhod, tinawag ka nilang magnanakaw. Ngayong wala na ang tanging dahilan ng pagsisikap mo, hihiga ka na lang ba sa putik? O ipapakita mo sa kanila na ang isang hamak na katulong ay may dangal na hindi kayang bilhin ng bilyong piso? Sino nga ba ang tunay na halimaw sa gitna ng marangyang mansyon? Kunin mo ang perang iyan at umalis ka sa harap ko bago pa kita ipakulong, Hiraya. Binayaran ko na ang bawat patak ng pawis at luhang ipinakita mo kanina sa dagat. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga gwardiya palabas ng lupang ito. Ang boses ni Silakbo Montoya ay parang hapit na latigo. Bawat salita ay humahagupit sa pandinig ni Hiraya. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa driveway ng mansyon, natiling nakatayo ang dalaga. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa pagod na halos tumunaw sa kanyang mga buto. Sa kanyang nangingitim na mga kamay, mahigpit pa rin niyang sinesiguro ang isang pares ng maliit na sapatos. Ang sapatos ni Tala na naiwan sa dalampasigan kanina. Basang-basa ang kanyang uniforme, punit ang laylayan nito, at may mga bahid pa ng dugo mula sa mga sugat na nakuha niya nang itukod niya ang kanyang katawan sa matatalim na bato. Matiyak lang na hindi matangay ng agos ang kambal. Isang makapal na sobre ang humalik sa kanyang dibdib bago ito nahulog sa maputik na semento. Ang tunog ng pagbagsak ng pera ay tila mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa langit. Sir Silakbo, ang mga bata, kailangang malaman ni Tala na nasa akin ang sapatos niya. Baka matakot siya paggising niya. Ang tinig ni Hiraya ay halos isang bulong, paos at gumaralgal. Ngunit bago pa siya makatapos, isang matalim na tawa ang pumutol sa kanya. Naku Hiraya, itigil mo na ang drama mo. Nakakasuka na. Si Isabela iyon, nakatayo sa ilalim ng malapad na payong na hawak ng isang katulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pangungutya. Kita mo ba ang ginawa mo? Ginamit mo ang buhay ng mga anak ko para maging bida sa paningin ni Silakbo. Ninakawan mo na nga kami. Gusto mo pa kaming gawaan ng eksena. You're just a maid, Hiraya. A desperate, opportunistic maid. Tiningnan ni Hiraya si Silakbo. Nagbabakasaling makakita ng kahit katiting na bahid ng pasasalamat o paniniwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Ang lalaking pinaglingkuran niya ng may katapatan. Ang lalaking inakala niyang nakakakita sa kanyang pagkatao. Ay tinitingnan siya ngayon na parang isang maruming basahan na kailangang itapon. Nanigas ang buong katawan ni Hiraya. Ang kanyang lalamunan ay tila nilalamon ng isang malaking bukol ng pait na hindi niya malunok. Nararamdaman niya ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang lamig na nagmumula sa kanyang loob. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang maniwala na ang isang katulong na katulad niya ay may puwang sa puso ng mga taong ang tingin sa mundo ay nabibili ng salapi. Dahan-dahan niyang binitawan ang maliit na sapatos. Bumagsak ang mga ito sa tabi ng sobrang puno ng pera. Ang putik ay unti-unting lumalamon sa kulay rosas na tela ng sapatos, tulad ng kung paano nilalamon ng kawalang katarungan ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na. Hindi na niya maramdaman ang hapdi ng mga sugat sa kanyang binti. Tinalikuran siya ni Silakbo nang walang pasabi. Ang malalaki nitong hakbang ay patungo sa loob ng mainit at marangyang mansyon, habang si Isabela ay nag-iwan ng isang huling tingin na puno ng tagumpay bago sumunod dito. Naiwan si Hiraya sa dilim. Ang tanging liwanag na anino niya
ay ang malamlam na ilaw mula sa gate ng mansyon na unti-unti nang sumasara. Habang ang bakal na gate ay lumilikha ng tunog ng pagtatapos, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, mas malakas pa sa alon ng dagat na muntik nang kumuha sa kanyang buhay. Ito ba ang halaga ng katapatan? Ang itapon sa putikan matapos mong ibigay ang iyong huling hininga? Hindi napansin ni Hiraya na lumalakad na siya palabas ng subdivision. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at ang kanyang paningin ay malabo hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang sa wakas ay kumawala na sa kanyang mga mata. Bawat hakbang ay parang pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang kaluluwa. Ang bawat imahe ng mukha ni Tala at Araw ay unti-unting naglalaho sa kanyang isipan. Pinalalitan ng mukha ng kanyang Lola Amor na naghihintay sa kanya sa kanilang maliit na barong-barong, umaasang ang sweldo niya ngayong buwan ang magliligtas sa hininga nito. Ngunit wala siyang dalang sweldo, wala siyang dalang dangal. Ang tanging dala niya ay ang lamig ng ulan at ang lamat sa kanyang puso na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Habang papalayo sa marangyang bahay ng mga Montoya, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang likuran. Hindi ito ang sasakyan ni Silakbo. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at mula sa loob, isang pares ng matatandang mata ang nakatingin sa kanya nang may halong lungkot at misteryo. Ang bawat hakbang ni Hiraya sa maputik na eskinita ng Barangay Pag-asa ay parang paghatak sa isang kabaong na puno ng kanyang sariling mga pangarap. Ang ulan ay hindi na lamang tubig na nagmumula sa langit. Para itong libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat, pinapaalala sa kanya na sa gabing ito, wala siyang ibang dala kundi ang kanyang pagkatalo. Ayan na pala ang bida ng ating barangay. Ang boses ni Aling Puring, ang kilalang marites sa kanto, ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakasilong ito sa kanya ng munting tindahan. Ang mga mata ay puno ng mapanghusgang kuryosidad. O Hiraya, bakit parang basang sisiw ka? Nasaan na ang bilyonaryong amo mo? Sabi nila, baka raw ikaw na ang susunod na senyora sa mansyon dahil sa kabayanihan mo sa dagat. Hindi sumagot si Hiraya. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaan ng mahaba at basang buhok na tumakip sa kanyang mukha. Hindi niya kayang harapin ang mga matang naghihintay lamang ng kanyang pagkakamali. Ang bulong-bulungan sa paligid ay parang mga langaw na dumadapo sa isang bukas na sugat. Naririnig niya ang tawanan ng mga tambay, ang mga mapanirang hinala na baka raw gumawa siya ng paraan para mapalapit sa kanyang amo. Pinihit ni Hiraya ang sirang pintuan ng kanilang maliit na barong-barong. Ang amoy ng lumang kahoy, pinatuyong isda, at ang masangsang na amoy ng gamot ay sumalubong sa kanya. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malamlam na bumbilya na tila mamamatay-matay na rin sa pagod. Lola, ang tawag niya, halos hindi marinig. Sa isang sulok, nakahiga si Lola Amor sa isang manipis na banig. Ang katawan ng matanda ay tila mas lumiit pa simula nang huli niya itong makita noong nakaraang linggo. Ang paghinga nito ay mabigat, lumilikha ng isang kakaibang tunog sa dibdib na tila isang sirang orasan na nagpipilit pang tumakbo. Dahan-dahang lumapit si Hiraya at lumuhod sa tabi ng matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Lola Amor. Malamig, tuyot at walang lakas. Lola, nandito na po ako. Patawad po. Patawad kung wala akong dalang gamot ngayon. Pero pangako po, gagawa ako ng paraan. Idinilat ni Lola Amor ang kanyang mga mata. Malabo na ang paningin nito, ngunit sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, tila nakita ng matanda ang buong bigat ng mundong pasan-pasan ng kanyang apo. Walang lumabas na salita sa mga labi ni Lola Amor, kundi isang mahinang pisil sa kamay ni Hiraya at isang patak ng luha na gumulong mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan.
Ang tunog ng ulan sa bubong na yero ay unti-unting naging malayo at tila isang panaginip na lang. Ang kamay na humahawak kay Hiraya ay dahan-dahang lumuwag. Ang bawat bahagi ng katawan ni Lola Amor ay tila sumuko na sa laban na matagal na nitong kinakaharap. Lola, Lola Amor, ang tinig ni Hiraya ay nagsimulang manginig. Wag po muna, Lola. Wag niyo po akong iwan. Kayong na lang po ang meron ako. Ngunit wala nang sagot. Ang huling hininga ni Lola Amor ay sumama sa hangin ng gabi. Iniwan ang isang katawang wala ng buhay, ngunit may bakas ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang huling mitya ng pag-asa ni Hiraya ay tuluyan ng namatay. Hindi siya nakasigaw, walang luhang lumabas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malaking kawalan sa kanyang dibdib. Isang butas na hihigop sa lahat ng natitira niyang lakas. Lumipas ang magdamag na nakaupo lang si Hiraya sa tabi ng kanyang lola. Binabantayan ang huling piraso ng kanyang pamilya habang ang mundo sa labas ay nagpapatuloy sa kawalang bahala nito. Nang sumikat ang araw, hindi ang mainit na liwanag ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang malakas na katok sa kanilang pintuan. Isang lalaking nakauniporme ang nakatayo roon. May hawak na isang puting sobre na may opisyal na selyo. Para kay Hiraya Dalisay, ang sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Nanginginig ang mga daliri ni Hiraya habang binubuksan ang sobre. Ito ang sulat mula sa universidad kung saan siya nag-aaral ng nursing. Ang tanging tiket niya para makaalis sa putika ng kahirapan. Ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay parang isang hatol ng kamatayan. Pinapaalam namin sa inyo na ang inyong scholarship ay formal nang binabawi at kayo ay tinatanggal na sa aming programa simula ngayong araw. Ito ay bunsod ng reklamong moral turpitude at gross misconduct na isinampa laban sa inyo ni Mr. Silakbo Montoya. Ang mga ganitong seryosong paratang ay hindi naaayon sa mga halaga ng ating institusyon. Nalaglag ang sulat mula sa kamay ni Hiraya. Napatingin siya sa malamig na katawan ng kanyang lola at pagkatapos ay sa labas ng bintana kung saan ang mga kapitbahay ay muling nagsisimulang magbulungan. Hindi lang pala ang kanyang trabaho at ang kanyang lola ang kinuha ni Silakbo Montoya sa kanya. Ngayon, pati ang kanyang kinabukasan ay tuluyan nang winasak ng isang taong hindi man lang nag-abalang alamin ang katotohanan. Sa gitna ng pighati, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa puso ni Hiraya. Hindi na ito ang takot na naramdaman niya sa dagat o ang hiya na naramdaman niya sa driveway ng mansyon. Ito ay isang malamig at matalim na desisyon. Bakit ayaw ninyong kumain? Pinagawa ko ito sa paborito ninyong chef. Tala-araw? Tignan nyo, masarap ang pasta. Ang boses ni Isabela ay puno ng tamis na tila ba gawa sa asukal, ngunit para sa kambal, ito ay kasing pait ng gamot. Sa loob ng marangyang silid kainan ng mga Montoya, ang tunog lamang ng mamahaling pilak na tumatama sa porselana ang bumabasag sa katahimikan. Ang chandelier sa itaas ay nagbibigay ng maringal na liwanag, ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila mas lalong lumamig. Gusto ko si Ate Hiraya. Ang maliit na tinig ni Tala ay gumaralgal. Nakatitig lang ang bata sa kanyang pinggan, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Siya ang nagluluto ng lugaw na may itlog kapag malungkot kami. Tala, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng babaeng yon. Putol ni Silakbo. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa hanging labas. Hindi siya tumitingin sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa binabasang report sa tablet. Ngunit sa loob ng ilang minuto ay hindi pa siya nakakalipat ng pahina. Masama ang taong iyon. Magnanakaw siya. Sinaktan niya kayo. Hindi totoo yan, sigaw ni Araw, ang mas matapang sa kambal. Tumayo ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na hindi dapat makita sa isang bata. Siya ang humawak sa amin sa tubig.
Sinabi niya, "Huwag kayong bibitiw kay ate. Nasugatan siya dahil sa amin. Bakit niyo siya pinaalis? Araw, umupo ka." Ang boses ni Isabela ay tumaas na. Nawawala na ang tamis sa kanyang mukha. "Masyado kayong bata para intindihin ang mga bagay na ito. Ang mga katulong na tulad niya, magaling lang magkunwari para makuha ang loob niyo. Gusto lang niya ng pera ng daddy niyo." Tumalikod ang kambal at sabay na tumakbo paakyat sa kanilang kwarto. Iniwan ang pagkain na hindi man lang nagalaw. Ang bawat yabag ng kanilang maliliit na paa sa marmol na hagdan ay tila mga saksak sa konsensya ni Silakbo, bagaman pilit niyang isinasara ang kanyang puso. Naiwan sa hapagkainan sina Silakbo at Isabela. Ang katahimikan ay naging mabigat. Kinuha ni Silakbo ang kanyang baso ng alak at ininom ito sa isang lagok. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Hiraya sa ilalim ng ulan, ang mga mata nitong puno ng sugat at ang pagbitaw nito sa sapatos ni Tala. Bakit sa tuwing iniisip niya ang tagumpay ng pagpapaalis sa isang kriminal, ang nararamdaman niya ay isang malalim na hungkag sa kanyang dibdib? "Don't worry, Silakbo," haplos ni Isabela sa balikat ng lalaki. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging mapagmahal. Bata pa sila. Makakalimutan din nila ang babaeng yon. Ang mahalaga, ligtas na ang pamilya natin mula sa mga taong mapagsamantala. Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip tumayo siya at naglakad patungo sa balkonahe. Tinatanaw ang dilim ng gabi. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa madilim na pasilyo malapit sa library, nakatayo ang matandang si Don Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nakasandig sa kanyang baston. Ang kanyang mapanuring mga mata ay nakasunod sa bawat kilos ni Isabela. Hindi siya kailanman naniwala sa kwento ng pagnanakaw. Kilala niya ang mga mata ng isang taong tapat at nakita niya yon kay Hiraya bago ito itaboy ng kanyang anak. Nang mapansin ni Don Mateo na lumingon si Isabela sa paligid at mabilis na naglakad patungo sa hardin, minabuti ng matanda na sumunod nang walang tunog. Ang anino ni Isabela ay humahaba sa ilalim ng mga ornamental na halaman. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Ang boses ay naging mabilis at puno ng takot. "Sabi ko sa'yo, huwag mo akong tatawagan dito." Ang bulong ni Isabela na halos isang singhal. "Nagawa ko na ang parte ko. Pinaalis ko na ang katulong na nakakita sa atin sa beach. Wala nang magsasabi kay Silakbo ng totoo, pero kailangan ko ng oras para makuha ang pera sa vault. Ang laki ng utang na hinihingi mo. Hindi sapat ang mga alahas na nakuha ko." Nanigas si Don Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Isabela ay kasing talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. "Oo, alam ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi malulunod ang mga bata." Patuloy ni Isabela, ang boses ay nanginginig na sa desperasyon. "Maghintay ka hanggang bukas. Ibibigay ko ang kalahati. Basta siguraduhin mong hindi ka magpapakita rito sa mansyon." Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang telepono. Hindi namamalaya na ang katotohanan ay nagsimula nang bumuo ng isang bitag sa paligid niya. Mula sa kadiliman, ang mga mata ni Don Mateo ay nagliliyab sa galit. Ngunit alam ng matanda na hindi sapat ang galit. Kailangan niya ng ebidensya para iligtas ang kanyang pamilya mula sa ahas na nasa loob mismo ng kanilang tahanan. Habang ang mansyon ng mga Montoya ay nababalot ng lihim, sa malayo, sa isang maliit at madilim na silid, nakaupo si Hiraya sa tabi ng kabaong ng kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, wala nang luhang lumalabas. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang sulat ng pagpapatalsik sa kanya sa eskwelahan. Ang gabi ay mahaba, at ang ulan ay tila walang balak tumigil. Ngunit sa gitna ng bawat patak, isang bagong uri ng lakas ang nabubuo sa puso ni Hiraya. Isang lakas na hindi na nagmumula sa pag-asa, kundi sa isang matinding katarungang kailangan niyang bawiin kahit anong
halaga. Ang ingay ng mga sasakyang dumadaan sa harap ng karinderya ni Aling Susing ay tila isang malabong ugong sa pandinig ni Hiraya. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking planggana. Ang kanyang mga kamay ay babad sa malapot at madulas na tubig na puno ng sebo at tirang pagkain. Ang bawat kiss-kiss ng scrubbing pad sa mga namuong dumi sa plato ay tila sumasabay sa bawat kirot ng kanyang likod na tila mababali na sa pagod. Wala na ang puting uniforme ng nursing student. Ngayon, ang suot niya ay isang lumang t-shirt na may mantsa ng mantika at isang kupas na shorts. Ang kanyang mga kuko, na dati ay maayos na nililinis para sa duty sa ospital, ay nangingitim na ngayon at puno ng sugat mula sa matatalas na gilid ng mga basong kailangan niyang hugasan ng mabilis. Bilisan mo naman, Hiraya. Ang dami pang nakasalansan doon sa labas. Ang singhal ni Mang Tasyo, ang asawa ng may-ari ng karinderya. Lumapit ang lalaki sa kanya. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumabalandra sa mukha ng dalaga. Kung hindi lang dahil sa awa ni Mrs. sa'yo dahil namatay ang lola mo, hindi ka namin tatanggapin dito. Isang kick-out na student nurse? Baka pati mga kutsara namin dito ay nakawin mo rin. Nanatiling nakayuko si Hiraya. Nilunok niya ang bawat lait. Hinayaan niyang dumulas ang mga salita sa kanyang pandinig, tulad ng sabon sa kanyang mga kamay. Alam niya ang kwentong kumalat sa barangay na siya ay isang magnanakaw, isang manlilinlang na ginamit ang mga bata para makakuha ng pera. Ang laso na ikinalat ni Silakbo at Isabela ay mabilis na pumatay sa kanyang reputasyon bago pa man siya makapagsimulang bumangon. Sir, tapos ko na po itong isang tumpok, mahinang sabi ni Hiraya, hindi tumitingin sa lalaki. Biglang hinawakan ni Mang Tasyo ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay mahigpit at nakakadiri. Alam mo, Hiraya, maganda ka sana. Sayang naman ang mukha mo kung dito ka lang sa kusina mabububulok. May kaibigan ako, naghahanap ng mga entertainer sa isang club sa malapit. Malaki ang kita doon. Isang gabi mo lang, baka mas malaki pa sa sweldo mo dito ng isang buwan. Ayaw mo bang makatulong sa paglilibing sa lola mo? Buong lakas na binawi ni Hiraya ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata na kanina ay malamlam ay biglang nagliyab sa isang uri ng dangal na hindi kayang tapatan ng kahit anong halaga. Kahit maghugas ako ng lahat ng plato sa buong mundo, Mang Tasyo, hinding-hindi ko ibebenta ang sarili ko. Ang boses ni Hiraya ay matatag at puno ng dignidad. Ang lola ko ay namatay ng marangal. Hindi ko bababuyin ang alaala niya para lang sa madaling pera. Isang malakas na mura ang binitiwan ng lalaki bago siya tinalikuran. Naiwan si Hiraya na nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang puso ay pumipintig sa galit at pighati. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa langit kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang buhay sa isang taong wala namang ibang hangad kundi ang mabuhay ng tama. Nang matapos ang kanyang shift ng hating gabi, lumabas si Hiraya sa likod ng karinderya. Ang hangin ay malamig at nagbabanta muli ang ulan. Habang inaayos niya ang kanyang lumang bag, isang itim at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang liwanag ng headlight nito ay pansamantalang nagpabulag sa kanya. Bumaba ang isang babaeng nakauniporme ng isang formal na sekretarya. Maayos ang pagkakapusod ng buhok at may seryosong mukha. Ikaw ba si Hiraya Dalisay? Tanong ng babae. Sino po sila? Wala po akong pera. Kung paniningil ito ng utang. Mabilis na sagot ni Hiraya. Ang kanyang depensa ay agad na tumaas. Hindi ako narito para maningil. Ang boses ng babae ay kalmado. Narito ako para mag-alok ng trabaho. Isang mahalagang tao ang nangangailangan ng personal na caregiver. Pribado ito at kailangan ng isang taong may kaalaman sa nursing ngunit marunong ding tumahimik. Ang sweldo ay triple ng kinikita mo dito at may libreng matitirhan. Napakunot noo si Hiraya. Bakit ako? Maraming mas magaling na nurse kaysa sa akin. Alam niyo ba ang balita tungkol sa akin?
Kick out ako. Akusado ako ng pagnanakaw. Ngumiti ng tipid ang babae. Ang taong nagpadala sa akin ay hindi naniniwala sa balita. Naniniwala siya sa nakita niya sa dagat. At ang tanging hiling niya ay ang iyong katapatan. Ngunit may isang kondisyon. Ang trabahong ito ay kailangang manatiling lihim. Walang dapat makaalam kung nasaan ka, lalo na ang mga taong nakilala mo sa mansyon ng mga Montoya. Saglit na nag-alinlangan si Hiraya. Ngunit nang maisip niya ang kanyang pangarap na nawasak, ang kanyang lola na wala ng buhay, at ang kawalang katarungang kailangan niyang labanan, naramdaman niya ang isang tawag ng tadhana. Kung ito ang tanging paraan para makabangon siya nang hindi ibinibenta ang kanyang kaluluwa, tatanggapin niya ito. Sino po ang aalagaan ko? Tanong ni Hiraya habang sumasakay sa loob ng malamig at mabangong sasakyan. Malaman mo rin pagdating natin doon, sagot ng babae, habang ang sasakyan ay nagsisimulang umandar patungo sa isang direksyon na tila pamilyar ngunit puno ng misteryo. Habang tumitingin si Hiraya sa labas ng bintana, muli niyang nadaanan ang pamilyar na gate ng subdivision kung nasaan ang mansyon ng mga Montoya. Ngunit sa halip na tumigil doon, ang sasakyan ay pumasok sa isang mas matago at mas malawak na lupain sa kabilang bahagi ng burol, isang bahay na mas matanda at mas tahimik kaysa sa bahay ni Silakbo. Nang bumukas ang pinto ng isang silid sa loob ng malaking bahay na yon, ang amoy ng lavender at mga lumang libro ang sumalubong sa kanya. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang high-back chair, nakaharap sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang baston. Nandito na po siya, Don Mateo, ang sabi ng sekretarya. Dahan-dahang humarap ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at isang uri ng lungkot na pamilyar kay Hiraya. Welcome back, Hiraya, ang mahinang sabi ni Don Mateo. Ang kanyang tinig ay may kasamang kakaibang ngiti. Narito ka dahil ikaw lang ang tanging tao sa mundong ito na may sapat na puso para tulungan akong ayusin ang mga pagkakamaling nagawa ng aking dugo at laman. Ngunit bago ang lahat, kailangan nating masigurado na wala nang makakakilala sa iyo. Huwag ninyo akong titingnan ng ganyan, Tala, Araw. Hindi ako ang dahilan kung bakit wala na rito ang paborito ninyong katulong. Umalis siya dahil mas mahal niya ang pera kaysa sa inyo. Huwag kayong maging tanga. Ang boses ni Isabela ay hindi na ang malambing na himig na ipinapakita niya kay Silakbo. Ngayong wala ang kanyang dating asawa sa mansyon, ang kanyang muka ay parang isang maskara na binitawan. Inilalantad ang tunay na talim ng kanyang ugali. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na nursery. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa dalawang bata na nakaupo sa sulok. Walang kumikibo sa kambal. Si Tala ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang tuhod, habang si Araw ay nakatitig sa sahig, ang kanyang maliit na panga ay nakakuyom. Mula nang umalis si Hiraya, ang silid na ito, na dati ay puno ng tawanan, ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Gusto ko lang naman ng isang maayos na litrato para sa social media. Pagpapatuloy ni Isabela habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, inaayos ang kanyang buhok. Kailangang makita ng lahat na masaya ang pamilya Montoya. Kaya tumayo kayo riyan, isuot ang mga ngiting ipinadala ko mula sa Europe at magpanggap kayong mahal ninyo ako. Hindi ba madali lang iyon? Lumapit si Isabela kay Tala at sinubukang hawakan ang balikat ng bata. Ngunit sa isang iglap, marahas na umiwas si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pandidiri. Ang ngiti sa mga labi ni Isabela ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanliit at sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang braso ni Tala. Hindi siya sumigaw. Ngunit ang kanyang bulong ay kasing talim ng labaha sa pandinig ng bata. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang tunay mong ina? Ang babaeng iyon ay isang hamak na katulong lang. Pinapakain ko kayo. Binibigyan ng lahat ng luho at ganyan ang isasagot mo sa akin?
Pasalamat kayo at hindi ko kayo hinayaang malunod sa dagat na yon. Sabi ni Ate Hiraya, ang tunay na nanay ay hindi nananakit. Ang maliit at nanginginig na tinig ni Araw ay bumasag sa tensyon. Tumayo ang bata sa harap ng kanyang kapatid. Sinusubukang protektahan si Tala. Sabi niya, ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Masama ka, Isabela. Hindi ka namin kailanman magiging nanay. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Mararamdaman ang panginginig ng kamay ni Isabela sa sobrang galit. Gusto niyang saktan ng bata. Gusto niyang iparamdam dito ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang takot na baka biglang dumating si Silakbo ang nagpigil sa kanya. Dahan-dahan niyang binitawan si Tala at isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Sige, panindigan ninyo ang katangahan ninyo. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo mabubuhay sa alaala ng isang magnanakaw. Lumabas si Isabela sa silid at marahas na isinara ang pinto. Naglakad siya patungo sa kanyang sariling kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng pagkabalisa. Pagkapasok niya, agad niyang nilock ang pinto at kinuha ang isang nakatagong vault sa likod ng kanyang mga mamahaling gown. Binuksan niya ito at bumungad ang mga alahas na pag-aari ng yumaong ina ni Silakbo. Mga pamanang hindi dapat pakialaman. Kinuha niya ang isang diamanteng kwintas at tinitigan ito ng may kasakiman at takot. Ang kanyang utang sa sugal at ang mga maling desisyon niya sa negosyo sa ibang bansa ay unti-unti na siyang nilalamon. Kung hindi niya mababayaran ang mga taong naghahanap sa kanya, hindi lang ang kanyang reputasyon ang mawawasak, kundi pati ang kanyang buhay. Kailangan ko pang makakuha ng higit pa. Ang bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangang mapilit ko si Silakbo na ibigay sa akin ang kontrol sa trust fund ng mga bata. At para mangyari iyon, kailangang maniwala siya na siya lang ang tanging pwedeng sandigan ng pamilyang ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tinawagan ang misteryosong lalaki. Maghanda ka, may bago akong ipapagawa sa iyo. Kailangan nating palabasin na may nagtatangka sa buhay ng kambal. At ang isisisi natin, ang pamilya ng katulong na yon. Siguraduhin mong magmumukhang totoo ang lahat. Habang nagpapakana si Isabela sa loob ng mansyon, hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng tahimik na bahay ni Don Mateo, ang kanyang kapalaran ay unti-unti na ring hinahabi. Nakatayo si Hiraya sa harap ng matanda. Suot ang isang simpleng uniforme ng caregiver. Ang kanyang mukha ay maayos na. Bagaman ang lungkot sa kanyang mga mata ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Don Mateo, bakit niyo po ako tinutulungan? Tanong ni Hiraya habang iniaabot ang gamot ng matanda. Tumingin si Don Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Dahil sa gitna ng dagat, Hiraya, hindi lang ang mga apo ko ang iniligtas mo. Iniligtas mo rin ang huling natitirang piraso ng kabutihan sa pamilyang ito. At ang taong may ganoong uri ng puso ay hindi dapat hinahayaang mabulok sa putikan. Ngunit mag-ingat ka, dahil ang kalaban natin ay hindi lang basta tao, kundi ang madidilim na lihim na pilit nilang ikinukubli. Eksaktong pagkatapos ng mga salitang yon, ang telepono sa loob ng library ay tumunog. Isang tawag mula sa mansyon ni Silakbo. Isang balita na magpapabago muli sa takbo ng lahat. Hindi lang katawan ang pinapagaling mo, Hiraya. Pati ang kaluluwa ng isang matandang tulad ko ay tila nakakatagpo ng kapayapaan sa bawat haplos ng iyong mga kamay. Ang tinig ni Don Mateo ay mahina, ngunit puno ng katapatan habang nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba. Sa harap niya, maingat na nililinis ni Hiraya ang isang sugat sa binti ng matanda, isang gasgas na nakuha nito sa paglalakad sa hardin. Ang bawat galaw ng dalaga ay tumpak, banayad, at puno ng kasanayan. Tila ba ang pag-aalaga ay isang wikang likas sa kanyang pagkatao.
Sa loob ng silid na amoy eucalyptus at luma, ngunit malinis na linen, tanging ang tunog ng banayad na pagbukas at pagsara ng medical kit ang naririnig. Walang kaba sa mga kamay ni Hiraya, tanging ang focus ng isang taong nakatagpo ng kanyang tunay na tungkulin. Pangarap ko po talagang maging nurse, Don Mateo. Mahinang simula ni Hiraya habang dahan-dahang itinatali ang puting benda. Noon, habang nag-aaral ako sa tabi ng gasera sa aming barong-barong, iniisip ko na balang araw, ako naman ang magpapatigil sa sakit na nararamdaman ng mga taong tulad ni Lola Amor. Gusto ko pong maging sandigan ng mga walang kakayahan. Tumingin si Hiraya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nawala sa alaala ng kanyang nakaraan. Inisip ko po na ang diploma ko ang magiging panangga namin sa hirap. Pero sa isang iglap, lahat ng pangarap na binuo ko ng maraming taon ay tila naging abo. Minsan po, iniisip ko kung may puwang pa ba ang katotohanan sa mundong pinatatakbo ng pera at kapangyarihan. Bumuntong hininga ang matanda at hinawakan ng kamay ni Hiraya. Pinatitigil ito sa kanyang ginagawa. Ang katarungan, Hiraya, ay parang isang binhi sa ilalim ng matigas na lupa. Maaaring matagalan bago ito sumibol at maaaring dumaan ng maraming bagyo. Ngunit basta't ang puso mo ay nananatiling dalisay, darating ang araw na babasagin nito ang bawat hadlang. Huwag mong hayaang nakawin ng galit ang iyong kakayahang magmahal at mag-alaga. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Sinusubukan ko naman po, pero sa tuwing naaalala ko ang mukha ni Sir Silakbo, ang bawat salitang binitawan niya sa ilalim ng ulan, parang bumabalik ang lahat ng hapdi. Hindi ko po alam kung paano siya mapapatawad, lalo na't pati ang alaala ng lola ko ay naramdaman ang kanyang kalupitan. Ang patawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyong sarili, anak. Payo ni Don Mateo. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang kapalaran ay may kakaibang paraan ng pagtutuwid sa mga baluktot na landas. Sa ngayon, manatili ka muna rito. Magpagaling ka ng sarili mong mga sugat habang pinapagaling mo ang sakin. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ni Don Mateo ay naging isang kanlungan para kay Hiraya. Sa pagitan ng pagbibigay ng gamot at pagbabasa ng mga libro para sa matanda, unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagbibigay sa kanya ng lakas na muling harapin ang bukas. Isang hapon, habang nag-aayos si Hiraya ng mga bulaklak sa pasilyo, malapit sa bintana, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa labas ng malaking gate. Ang kanyang puso ay biglang lumaktaw ng pintig. Isang itim na SUV, ang eksaktong sasakyang lulan ni Silakbo noong gabing iyon. Mabilis na nagtago si Hiraya sa likod ng makapal na kurtina. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Lumabas si Silakbo, mukhang pagod. Ang kanyang mukha ay mas madilim kaysa sa huling pagkikita nila. Papa, nandito ka ba? Ang boses ni Silakbo ay gumalaw sa loob ng bahay habang binubuksan niya ang pintuan. Nanginginig si Hiraya habang nakasandig sa pader. Nararamdaman niya ang presensya ng lalaking sumira. Sa kanyang buhay, ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Habang naglalakad si Silakbo patungo sa library ni Don Mateo, isang anino ng dalaga ang bahagyang gumalaw sa sahig dahil sa tama ng araw mula sa bintana. Tumigil si Silakbo sa kanyang paglalakad. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa direksyon ng kurtina. May isang pamilyar na pabango sa hangin. Amoy ng sampagwita at malinis na tubig. Isang amoy na tila ba ayaw siyang tantanan sa kanyang mga panaginip. Sino ang nariyan? Tanong ni Silakbo. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at hinala. Dahan-dahang lumapit si Silakbo sa kurtina. Ang kanyang kamay ay nakahanda ng hawiin ito. Sa kabilang panig, ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Hinahanda ang sarili sa isang muling paghaharap na hindi niya alam kung kakayanin ba ng kanyang puso. Eksaktong sa sandaling iyon,
Ang boses ni Don Mateo ay umaling-awngaw mula sa dulo ng pasilyo. Silakbo, bakit ka narito nang walang pasabi? Hindi ba't abala ka sa pag-aayos ng iyong magulong pamilya? Napalingon si Silakbo sa kanyang ama. Ngunit bago pa siya sumagot, muling dumapo ang kanyang paningin sa kurtina na tila ba may itinatago itong lihim na kailangan niyang malaman. Huwag mong pagdudahan ang bawat anino sa bahay ko, Silakbo. Ang mga multong hinahanap mo ay wala rito. Nasa sarili mo silang isipan, dala ng mga kasalanang pilit mong ibinabaon sa nakaraan. Ang boses ni Don Mateo ay kasing tigas ng batong kinatatayuan niya sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga salita ay tumawid sa hangin. Pinapatigil ang kamay ni Silakbo bago pa man nito mahawakan ang gilid ng kurtina. Bumuntong hininga ng malalim si Silakbo at ibinaba ang kanyang kamay. Hindi ako naghahanap ng multo, Papa. Naghahanap ako ng kapayapaan. Nagkakagulo na naman ang kambal. Si Tala ay ayaw pa rin kumain at si Araw ay nag-umpisa ng mag-alboroto sa school. Kahit anong ibigay ni Isabela, lalo silang lumalayo. Lumapit ang matanda sa kanyang anak. Ang kanyang baston ay lumilikha ng isang seryosong ritmo sa sahig. At ano ang inaasahan mong gawin ko? Pilitin ang mga batang magmahal ng isang inang mas mukhang estranghero sa kanila? Silakbo, baka naman ang sagot sa problema mo ay itinapon mo na sa gitna ng ulan. Nanigas ang panga ni Silakbo. Ang mga salita ng kanyang ama ay pumasok na parang matalim na asidong tumutunaw sa kanyang pilit na depensa. Umiling siya. Sinusubukang iwaksi ang pamilyar na mukha ni Hiraya na pilit sumisingit sa kanyang isipan. Hindi, Papa. Isang kriminal ang babaeng yon. Ginawa ko ang tama. Kung kumbinsido ka sa tama mo, bakit hindi ka makatulog sa gabi? Ang mga mata ni Don Mateo ay tumagos sa kaluluwa ng kanyang anak bago siya tumalikod. Pumasok ka sa library at hintayin mo ako. May ipapakita ako sa iyo. Habang naglalakad si Silakbo palayo, ang likod ng kurtina ay naging saksi sa panginginig ng buong katawan ni Hiraya. Bawat salitang sinabi ni Silakbo ay muling sumugat sa kanyang pusong nagsisimula pa lang maghilom. Pinunasan niya ang isang luhang kumawala sa kanyang pisngi, kinakalma ang kanyang paghinga bago dahan-dahang lumabas at nagtungo sa kusina para ipaghanda ng tsaa ang matanda. Sa loob ng kusina, ang bawat galaw ni Hiraya ay maingat at tahimik. Ngunit ang kanyang isip ay magulo. Paano siya makakapagtrabaho sa iisang bahay nang hindi malalaman ng lalaking ito? Habang hinahawakan niya ang mainit na takure, isang yabag ng sapatos ang narinig niya mula sa pintuan ng kusina. Isang matangkad na figura ang humarang sa liwanag na nagmumula sa pasilyo. Si Silakbo, tumigil ang oras para kay Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng takure. Hindi siya makatingin, ngunit alam niyang nakatitig sa kanya ang lalaki. Ikaw ba ang bagong caregiver ng Papa? Ang boses ni Silakbo ay seryoso, ngunit wala roon ang galit na dati nitong taglay. Marahil ay hindi nito nakilala ang kanyang boses o hindi inaasahan na siya ito. Huwag mong hayaang masyadong mapagod ang matanda. Hindi sumagot si Hiraya. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Nagpanggap siyang abala sa pag-aayos ng mga tasa sa tray. Iniiwasan ng liwanag upang hindi makita ang kanyang mukha. Ngunit nang akmang aalis na sana si Silakbo, aksidenteng nasabid ng lalaki ang isang patong ng mga baso sa gilid ng mesa. Bago pa man bumagsak at mabasag ang mga ito, mabilis na kumilos si Hiraya at sinalo ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagmamadali, nasanggarin ni Silakbo ang baso at ang kanyang malaking kamay ay aksidenteng napahawak sa mga kamay ni Hiraya. Isang biglaang kuryente ang dumaan sa kanilang pareho. Naramdaman ni Silakbo ang mga kalyo, ang mga sugat, at ang pamilyar na lamig ng mga kamay na iyon. Ang mga kamay na nagligtas sa kanyang mga anak. Ang mga kamay na tinanggihan ang pera niya sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang itinaas ni Silakbo ang kanyang paningin. Ang liwanag mula sa bintana ng kusina
ay tuluyan ng tumama sa mukha ng babaeng nasa harapan niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng hangin sa kusina ay tila nahigop palabas. Ang mga mata ni Hiraya, na dati ay puno ng pagmamakaawa, ngayon ay nag-aapoy sa isang tahimik na galit at dangal na hindi natitibag. Nanlaki ang mga mata ni Silakbo. Hiraya. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin at isang sumpa ng sabay. Mabilis at buong lakas na binawi ni Hiraya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang pagtingin sa lalaki ay kasing lamig ng yelo. "Huwag ninyo akong hawakan, Sir Montoya." Ang tinig ni Hiraya ay hindi nanginginig. Walang bahid ng takot, kundi puno ng purong pagkamuhi. Ang mga kamay na ito ay maaaring marumi sa inyong paningin, ngunit ito ang mismong mga kamay na mas malinis pa sa budhi ninyo. Tinalikuran niya ang lalaki at kinuha ang tray. Iniiwan si Silakbo na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. At ang kanyang puso ay biglang binugbog ng isang uri ng pagsisising hindi pa niya lubos na naiintindihan. Habang papaalis si Hiraya, napansin ni Silakbo ang isang maliit na detalye na nakasabit sa bag ng dalaga sa gilid ng upuan. Isang pamilyar na maliit at kulay rosas na sapatos, ang mismong sapatos ng anak niya na naiwan nito sa putikan. Ang titig ni Silakbo sa maliit na kulay rosas na sapatos na nakasabit sa lumang bag ni Hiraya ay tila nagpako sa kanyang mga paa sa sahig ng kusina. Ang sapatos na yon. Ito ang mismong bagay na ibinagsak ng dalaga sa putikan nung gabing pinalayas niya ito. Pinulot niya ito. Nananatili itong malinis ngayon, taliwas sa putik at luhang bumalot dito sa kanyang alaala. Bakit itatago ng isang inaakusahang magnanakaw ang isang walang kwentang sapatos ng bata? Maliban na lamang kung meron itong halaga na hindi kayang bilhin ng pera. Silakbo! Ang boses ni Don Mateo mula sa library ay bumasag sa kanyang pagkatulala. Mabilis siyang lumingon sa direksyon kung saan lumabas si Hiraya, ngunit wala na ang dalaga. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng tsaa at isang matinding pagkalito na gumagapang sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya patungo sa library, ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila dumoble. Pagkapasok niya sa silid, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa likod ng malaking oak desk. Sa ibabaw nito ay may isang lumang recorder. Umupo ka, Silakbo. Utos ng matanda. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pakiusap. Dahil nakita mo na rin naman kung sino ang nag-aalaga sa akin, hindi ko na kailangang magtago. Papa, bakit siya nandito? Ang boses ni Silakbo ay may halong galit, ngunit ang galit na yon ay tila nawawalan ng lakas. Alam ninyo kung ano ang ginawa niya. Mapanganib siya. Paano kung gawin din niya sa inyo ang ginawa niya sa kambal? Ang ginawa niya sa kambal? Mapaklang tumawa si Don Mateo. Ang iligtas sila mula sa kapabayaan ng babaeng tinatawag mong asawa? Silakbo, ang tanging panganib sa bahay na ito ay ang sarili mong pagkabulag. Inilapit ni Don Mateo ang recorder sa gitna ng mesa. Noong isang araw, naiwan ni Araw ang laruan niyang robot dito. Nagtataka ako kung bakit ayaw niyang bitawan ang laruang ito kahit natutulog siya. At nang buksan ko, natuklasan ko na ang laruang ito pala ay may hidden microphone. Pakinggan mo. Pinindot ng matanda ang play button. Sa una, static lamang ang maririnig. Pagkatapos, ang pamilyar at nakakapanindig balahib na boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang tunay mong ina? Ang babaeng yon ay isang hamak na katulong lang. Pinapakain ko kayo. Binibigyan ng lahat ng luho at ganyan ang isasagot mo sa akin? Pasalamat kayo at hindi ko kayo hinayaang malunod sa dagat na yon. Sinundan ito ng nanginginig na boses ng batang si Araw. Sabi ni Ate Hiraya, ang tunay na nanay ay hindi nananakit. Sabi niya, ang pag-ibig ay hindi pinipilit.
Masama ka, Isabela. Sige, panindigan ninyo ang katangahan ninyo. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo mabubuhay sa alaala ng isang magnanakaw. Pumutol ang audio. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Namutla si Silakbo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay unti-unting nakuyom. Ang bawat salitang naririnig niya mula sa bibig ni Isabela ay tila mga punyal na diretsong tumusok sa kanyang utak. Ang tamis ng ngiti-ngamit ng ngiti ng kanyang asawa ay isa palang patibong. Ang mga salita nito ay lasong dahan-dahang pumapatay sa isipan ng kanyang mga anak. Narinig mo ba, anak? Ang boses ni Don Mateo ay puno ng awtoridad at lungkot. Isang ina na binabantaan ang buhay ng sarili niyang mga anak. Isang babae na ginamit ang kasinungalingan para itaboy ang tanging taong totoong nagmalasakit sa kanila. Iyan ang taong ipinagtatanggol mo. Iyan ang taong pinaniwalaan mo habang itinataboy mo sa kalsada ang dalagang isinugal ang buhay para sa pamilya mo. Napahawak si Silakbo sa kanyang ulo. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Papa, hindi ito totoo. Si Isabela nagbago na siya. Ang mga ahas ay nagpapalit lang ng balat. Silakbo. Pero ang kamandag nila ay pareho pa rin. Madiin na sagot ng matanda. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Sino ang tunay na magnanakaw? Ang babaeng tinanggalan ng trabaho, ng dangal, at pati ng pagkakataong makapag-aral, ngunit nananatiling may malinis na budhi? O ang babaeng nasa loob ng iyong mansyon, na lihim na nilalason ang iyong pamilya? Ang katotohanan ay tuluyang gumuho sa ibabaw ni Silakbo. Ang imahe ni Hiraya sa kusina kanina, ang kanyang mapagmataas, ngunit nasasaktang mga mata, ang kanyang magagaspang na kamay, ay bumalik at hinampas ang kanyang konsensya. Naisip niya ang lola ni Hiraya, ang dahilan kung bakit ito nagmakaawa para sa sweldo noong gabing iyon. Balita niyang namatay ang matanda kinabukasan. Dahil ba? Sa kanya. Dahil sa kawalang puso niya, biglang napatayo si Silakbo. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Kailangan niyang makausap si Hiraya. Kailangan niyang humingi ng kapatawaran. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng library, ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Ang pangalan sa screen ay Isabela. Sinagot niya ito at isang nag-aalalang boses ang sumalubong sa kanya. Silakbo, kailangan mong umuwi agad. May sumubok na pumasok sa mansyon. May mga lalaking nagtangkang kunin ng kambal. Sabi nila, pinadala raw sila ni Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Silakbo. Ang laro ng kasinungalingan ay nagiging mas marahas. At ngayon, alam na niya kung sino talaga ang may hawak ng mga patalim. Ang pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ni Silakbo sa kalsada ay kasimbilis ng pagtibok ng kanyang puso. Ang ulan ay nagsimula na namang bumuhos, hinahampas ang salamin ng kanyang sasakyan. Tila ba sinusubukang hugasan ang mga dumi at kasinungalingan na matagal nang bumabalot sa kanyang buhay. Sa kabilang linya ng kanyang isipan, naglalaro ang dalawang magkasalungat na katotohanan. Ang malamig, nanginginig na boses ng kanyang anak na si Araw sa recorder at ang nag-aalalang sigaw ni Isabela sa telepono. Pagdating niya sa mansyon, ang mga ilaw ay bukas lahat. May ilang gwardya na nakatayo sa labas, hawak ang kanilang mga armas, ang mga muka ay seryoso. Agad na bumaba si Silakbo at pumasok sa loob. Sumalubong sa kanya si Isabela. Ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay namumula, na tila galing sa matinding pag-iyak. Agad itong yumakap sa kanya. Ang katawan ay nanginginig sa inaakalang takot. Silakbo! Mabuti at nandito ka na. Muntik na nila makuha sina Tala at Araw. Humihikbing wika ni Isabela habang nakakapit sa braso ng lalaki. Yung mga lalaki, may mga baril sila. Sabi nila, utos daw ito ni Hiraya. Naghihiganti siya, Silakbo. Sinabi ko na sa'yo, hindi natin dapat pinalagpas ang babaeng yon.
Tinitigan ni Silakbo ang mukha ng kanyang asawa. Kung hindi niya narinig ang tape kanina, marahil ay agad siyang maniniwala sa galing nitong umarte. Ang luha nito ay perpekto. Ang takot ay mukhang totoo. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay isang makinis at magandang maskara na nagtatago ng isang napakalaking halimaw. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Isabela mula sa kanyang braso. Ang kanyang galaw ay malamig, walang emosyon. Nasaan ang mga bata? Nasa kwarto nila. Nakakulong sila doon kasama ang yaya. Silakbo, kailangan nating tumawag ng pulis. Kailangan nating ipakulong ang hiraya na iyon. Patuloy ni Isabela, hindi napapansin ang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa. Hindi sumagot si Silakbo. Umakyat siya sa hagdan. Tinungo ang nursery. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kambal na nakayakap sa isa't isa sa sulok ng kama. Pareho silang nanginginig, hindi dahil sa mga lalaking umakyat daw sa bakod, kundi dahil sa tensyon at sigawan sa loob mismo ng bahay. Lumapit si Silakbo at lumuhod sa harap ng kanyang mga anak. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Tala, ang mga kamay na hinawakan ni Hiraya bago sila paghiwalayin sa gitna ng ulan. Araw, Tala. Malumanay niyang tawag. Tumingin kayo sa akin. May mga pumasok ba dito sa kwarto ninyo? May nakita ba kayong masamang tao? Umiling si Araw. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang sa kabila ng takot. Wala po, Daddy. Naglalaro lang po kami. Tapos biglang pumasok si Isabela at sumigaw. Sinira niya yung florera at sinabing may magnanakaw. Ang huling hibla ng pasensya sa katawan ni Silakbo ay naputol. Ang katotohanan ay pumutok na parang bulkan sa kanyang dibdib. Tumayo siya. Ang kanyang figura ay mukhang isang higanteng handang manira ng anuman. Pumunta siya sa sala kung saan naghihintay si Isabela, kunwaring kinakausap ang head ng security. Isabela, ang tinig ni Silakbo ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napalingon si Isabela. Ang mukha ay nagpapanggap pa ring inosente. Bakit, honey? Ano ang sabi ng mga bata? Hanggang kailan mo balak ipagpatuloy ang palabas na ito? Naglakad si Silakbo palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at nagbabanta. Kailan mo napagpasyahan na gamitin ang mga bata para takpan ang mga kasalanan mo? Naurong si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng panandaliang pagkagulat bago muling nag-iba ang ekspresyon. Ano bang sinasabi mo, Silakbo? Ako ang biktima rito. Sinusubukan tayong sirain ng katulong na yon. Tama na. Sigaw ni Silakbo. Ang alingaw-ngaw ng kanyang boses ay tila yumanig sa mga pader ng mansyon. Humarap siya sa asawa, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Narinig ko ang tape, Isabela. Narinig ko kung paano mo bantaan ang sarili mong mga anak. Narinig ko kung paano mo ikinulong sa takot ang kambal habang nasa trabaho ako. At alam ko na hindi totoong may nagtangkang pumasok dito ngayong gabi. Namutla si Isabela. Ang perpektong maskara niya ay tuluyang nabasag. Kaya pala gustong-gusto mong ipa-kick out si Hiraya sa nursing school niya. Kaya pala gusto mong sirain ang buhay niya. Dahil siya ang nakakaalam kung paano ka naging isang irresponsableng ina sa dalampasigan. Dahil siya ang totoong nagligtas sa mga bata habang ikaw ay inililigtas ang sarili mo. Wala kang pruweba. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay tuminis sa desperasyon. Wala kang ebidensya maliban sa isang sira-sirang tape. Ako ang ina ng mga bata. Wala kang karapatang palayasin ako. Ngumiti si Silakbo. Isang ngiti na walang halong saya, kundi puno ng matinding pagkamuhi. Hindi na kita kailangang palayasin dahil ang pulis na tatawagan ko ngayon ay hindi para hulihin si Hiraya. Tatawagan ko sila para imbestigahan ang malaking halaga ng pera na nawawala sa trust fund ng mga bata na siguradong ginamit mo pambayad sa utang mo sa sugal. Para bang binagsakan ng langit si Isabela. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang laro niya ay tapos na. Hindi na niya pinakinggan ang anumang paliwanag.
o pagmamakaawa nito. Tumalikod si Silakbo at mabilis na naglakad palabas ng mansyon, muling sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi niya naisip ang ulan. Hindi niya naisip ang dilim ng gabi. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Hiraya sa kusina, ang mga nag-aapoy nitong mata at ang kamay na kanyang ipinagtabuyan. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang lumuhod at magmakaawa ng tawad. Ngunit habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay ng kanyang ama, hindi niya alam na sa parehong oras, inimpake na ni Hiraya ang kanyang maliit na bag at dahan-dahang lumabas sa likod na pinto ng bahay ni Don Mateo. Determinado na tuluyan ng lumayo at kalimutan ang pangalang Montoya ng habambuhay, ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang ambon ay dumampi sa mukha ni Hiraya habang dahan-dahan niyang isinasara ang gate ng bahay ni Don Mateo. Wala siyang dalang payong. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang lumang bag at ang isang buong desisyon na hindi na muling babalik sa mundong pinaghaharian ng mga Montoya. Sa ibabaw ng maliit na kama sa kwarto ng caregiver, iniwan niya ang isang maayos na nakatuping uniforme at sa ibabaw nito ay ang maliit na kulay rosas na sapatos ni Tala. Iyon ang kanyang paraan ng pamamaalam. Ibinalik niya ang tanging alaalang nag-uugnay sa kanya sa mga bata. Dahil alam niyang hanggat hawak niya yon, hindi siya makakalaya sa sakit ng nakaraan. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, patungo sa sakayan ng bus, ang liwanag ng isang sasakyan ay mabilis na humiwa sa kadiliman ng gabi. Ang matalim na pagpreno ng gulong sa basang aspalto ay umalingaw-ngaw sa paligid. Mula sa itim na sasakyan, bumaba si Silakbo. Wala siyang suot na jacket, tanging ang kanyang basang polo na mabilis na idinikit ng ulan sa kanyang katawan. Wala na ang porma ng isang mapagmataas na bilyonaryo. Ang lalaking tumatakbo ngayon, palapit kay Hiraya, ay isang taong ninakawan ng kaluluwa ng sarili niyang konsensya. "Hiraya! Hiraya, sandali!" Ang sigaw ni Silakbo. Ang boses niya ay nakikipaglaban sa ingay ng bumubuhos na ulan. Huminto si Hiraya, ngunit hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang likod ay tuwid, at matigas na parang isang estatwang gawa sa yelo. Tumakbo si Silakbo at humarang sa kanyang dadaanan. Ang paghinga ng lalaki ay mabilis at mabigat. Nang makita niya ng malapitan ang mukha ni Hiraya, halos madurog ang kanyang puso. Ang mga mata ng dalaga ay walang bahid ng takot, walang pakiusap, kundi isang napakalamig na blangko na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. "Hiraya, patawarin mo ako." Ang tinig ni Silakbo ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi sa matinding kaba. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay na tila gustong hawakan ng dalaga, ngunit agad niya itong ibinaba dahil sa hiya. Alam ko na ang totoo. Narinig ko ang recorder. Alam ko na si Isabela ang nagsinungaling at ginamit niya ang mga bata. Nabulag ako, Hiraya. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko sa'yo. Tinitigan siya ni Hiraya ng matagal. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa pagitan nilang dalawa. Tila naghuhugas ng mga lumang sugat, ngunit nag-iiwan naman ng mas malalalim na pilat. Nabulag? Isang mapait at mahinang tawa ang lumabas sa mga labi ni Hiraya. "Hindi ka nabulag, Sir Silakbo. Pumili ka. Pinili mong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madaling isisi sa isang hamak na katulong ang pagkakamali ng inyong uri. Mas madaling isipin na kaming mga mahihirap ay laging naghihintay ng pagkakataon para pagnakawan kayo kaysa tanggapin na ang halimaw na sumisira sa pamilya mo ay katabi mo lang matulog." Ang bawat salita ni Hiraya ay tila mga punyal na itinatarak sa dibdib ni Silakbo. Walang depensang lumabas sa kanyang bibig. "Hiraya, aayusin ko ito." Pagmamakaawa ni Silakbo, ang mga luha niya ay humalo sa ulan sa kanyang pisngi. "Ipapabalik kita sa nursing school mo. Babayaran ko ang lahat ng kailangan mo. Kahit anong halaga, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Gusto kitang makabawi." Nanigas ang panga ni Hiraya.
Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit na matagal niyang kinimkim. Umabante siya ng isang hakbang, hindi para lumapit sa lalaki, kundi para iparamdam ang buong bigat ng kanyang hinanakit. Kayang-kaya mong bayaran ang tuition ko. Kayang-kaya mong linisin ang pangalan ko. Hinawakan ni Hiraya ang strap ng kanyang bag hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Sige sir, gawin mo yan. Ibigay mo ang buong yaman mo. Pero pagkatapos noon, kaya mo bang buhayin ang lola ko? Napatigil ang paghinga ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Namatay ang lola ko nang gabing inihagis mo ako sa kalye na parang basura. Ang tinig ni Hiraya ay gumaralgal, ngunit hindi siya umiyak. Ginamit niya ang bawat natitirang lakas para sabihin ang katotohanang dudurog sa lalaki. Namatay siyang hindi ko man lang nabigyan ng gamot. Dahil ang sweldong ipinagtrabahuan ko ng marangal ay ipinagkait mo. Kaya huwag mo akong alukin ng pera, Sir Silakbo. Dahil ang katarungan na hinahanap ko ay hindi mabibili ng tsekeng may pirma mo. Tinalikuran ni Hiraya si Silakbo at nagsimulang maglakad palayo. Iniiwan ang bilyonaryo na nakaluhod sa gitna ng malamig at maputik na kalsada. Ang lalaking nasanay na nabibili ang lahat ng solusyon ay naiwan sa kadiliman. Lubusang nawasak ng isang katotohanang hindi na niya kailanman mababago. Ang sementeryo ng San Lazaro ay laging tahimik at malungkot, lalo na kapag padapit hapon kung saan ang mga anino ng mga krus ay humahaba sa ibabaw ng mga lumang nitso. Nakaupo si Hiraya sa gilid ng isang simpleng puntod. Ang mga daliri niya ay maingat na nag-aalis ng mga tuyong dahon sa ibabaw ng puting lapida kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang lola Amor. Wala ng ulan, ngunit ang ulap ay nananatiling kulay abo, tila sumasalamin sa bigat ng kanyang dibdib. Sa gilid ng puntod, naglagay siya ng isang maliit na palumpon ng mga puting rosas at nagsindi ng isang kandila na nagbibigay ng mainit at aandap-andap na liwanag sa malamig na hapon. Pasensya na po, Lola, kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Bulong ni Hiraya, ang tinig ay puno ng lambing. May mga bagay po kasing kailangan kong ayusin. Umalis na po ako sa bahay ni Don Mateo. Maghahanap po ako ng bagong trabaho. Kahit sa maliit na klinika muna. Tutuparin ko pa rin ang pangarap ko, Lola. Hindi po ako susuko. Habang nakatitig siya sa kandila, isang banayad na yabag ng sapatos sa damuhan ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang lumingon ni Hiraya para malaman kung sino ang dumating. Ang hangin ay biglang nagdala ng isang mamahaling amoy ng pabango na pamilyar sa kanya. Isang amoy na laging nagpapaalala sa kanya ng pagtataboy at kasawian. Tumigil si Silakbo ilang metro mula sa puntod. Nakasuot siya ng itim na suit, ang kanyang mukha ay mas payat at ang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim, malinaw na bakas ng ilang gabing walang tulog. Hawak niya sa isang kamay ang isang napakalaking basket ng magagarang bulaklak at sa kabilang kamay ay isang makapal na sobre. Hiraya! Ang tawag ni Silakbo. Ang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Tila natatakot na mabasag ang katahimikan ng lugar. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Pinunasan niya ang kanyang mga tuhod bago humarap sa lalaki. Wala siyang emosyong ipinakita, walang galit, at higit sa lahat, walang pagtanggap. Ano pa bang ginagawa ninyo rito, Sir Montoya? Ang tanong ni Hiraya, ang tono ay kasing lamig ng mga bato sa paligid. Nasabi ko na po sa inyo noong huli tayong magkita. Wala na tayong dapat pag-usapan. Naglakad papalapit si Silakbo at maingat na inilapag ang basket ng mga bulaklak sa gilid ng puntod. Medyo malayo sa mga puting rosas ni Hiraya. Pagkatapos, iniabot niya ang sobrang hawak niya. Narito ang mga dokumento, Hiraya. Panimula ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng konting pag-asa sa mukha ng dalaga. Kinausap ko na ang board ng nursing school mo. Nilinis ko ang pangalan mo. Binawi ko lahat ng reklamo.
at inihanda ko ang isang full scholarship hanggang makapasa ka sa board exam. At itong perang ito ang kabayaran para sa lahat ng buwan na pinaghirapan mo at para sa danyos na idinulot ko sa pamilya mo. Tiningnan ni Hiraya ang sobre. Makapal ito. Sapat marahil upang bumili ng isang disenteng bahay at magsimula ng isang komportableng buhay na hindi na niya kailangang maghugas ng mga plato. Ngunit para kay Hiraya, ang sobreng iyon ay hindi naglalaman ng kalayaan. Naglalaman ito ng patuloy na pag-iisip ng mayayaman na ang bawat pagkakamali ay may katumbas na presyo. Huminga ng malalim si Hiraya. Itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit hindi para tanggapin ang sobre, kundi para dahan-dahang itulak ito pabalik sa dibdib ni Silakbo. Ang mga bagay na nawala sa akin ay hindi mabibili ng pera ninyo, sir. Ang boses ni Hiraya ay matatag at puno ng dignidad. Ang oportunidad ko ay winasak ninyo, ngunit kaya kong bumangon at mag-aral ulit gamit ang sarili kong pawis. Ang dangal ko ay tinapakan ninyo, ngunit nananatili itong buo dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang masama. Lumingon si Hiraya sa puntod ng kanyang lola. Ang mga mata niya ay nagpakita ng isang matinding pighati. At ang lola ko na ang tanging pamilya ko, ay nasa ilalim na ng lupang iyan. Tingnan ninyo, Sir Montoya. Basahin ninyo ang pangalan niya sa bato. Tingnan ninyo kung paano naging abo ang isang buhay dahil sa isang padalos-dalos na desisyon na ginawa ninyo habang nakaupo sa inyong komportableng mansyon. Nanigas si Silakbo. Ang mga mata niya ay napako sa puntod. Naramdaman niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Isang pagsisisi na tila unti-unting sumasakal sa kanya. Nakita niya ang katotohanan na ang pagsisisi ay hindi nagbabago sa nakaraan at hindi lahat ng sugat ay nahihilumatan ng pirma sa tsekera. Sana ay makatulog kayo ng maayos sa gabi, sir. Patuloy ni Hiraya bago siya tuluyang tinalikuran at nagsimulang maglakad palayo sa makipot na daan ng sementeryo. Naiwan si Silakbo sa harap ng puntod, hawak ang perang nawalan ng halaga. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ng bilyonaryo kung gaano siya kahirap at kung gaano kawalang silbi ang kanyang yaman sa harap ng isang taong may busilak na puso at di matatawarang dangal. Nang makalayo si Hiraya, isang mahinang iyak ang narinig niya mula sa di kalayuan. Tumigil siya sa paglalakad. May isang pamilyar na boses ng bata ang tumatawag mula sa likod ng malaking puno ng akasya malapit sa gate ng sementeryo. Ate Hiraya, ang mahina at nanginginig na boses na yon ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ni Hiraya. Mabilis siyang lumingon at naglakad patungo sa malaking puno ng acacia. Sa likod ng malapad nitong puno, nakita niya ang isang maliit na bata. Nakaupo sa damuhan, yakap ang mga tuhod. Si Araw. Ang suot ng bata ay isang mamahaling jacket, ngunit ito ay marumi at may mga punit. Ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik, at ang kanyang mukha ay namumutla at basa ng luha. Nang makita niya si Hiraya, agad siyang tumayo at tumakbo palapit. Iniyakap ang maliit niyang mga braso sa bewang ng dalaga ng sobrang higpit. Tila ba natatakot na mawala itong muli. Araw, paano ka napunta rito? Kasama mo ba ang daddy mo? Naguguluhang ang tanong ni Hiraya habang dahan-dahang lumuluhod para magpantay ang kanilang mga paningin. Hinaplos niya ang magulong buhok ng bata. Ang kanyang kamay ay nakaramdam ng mainit na balat. Mataas ang lagnat ni Araw. Tumakas ako, Ate Hiraya. Umiiyak na sagot ni Araw. Ang kanyang boses ay paos at pagod. Sumakay ako sa likod ng kotse ni Daddy. Gusto kitang makita. Si Tala ay ayaw na pong magsalita. Ayaw na niyang kumain. Nakatingin lang siya sa bintana araw-araw. Natatakot ako, ate. Kailangan ka namin. Naramdaman ni Hiraya ang pagpisil ng kanyang dibdib. Ang galit na kanina lang ay nag-aapoy laban kay Silakbo ay pansamantalang natabunan ng isang matinding pag-aalala
para sa mga bata. Sila ang mga batang iniligtas niya mula sa alon. Hindi niya kayang makita silang nalulunod muli. Ngayon naman sa kalungkutan. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan ni Silakbo mula sa di kalayuan. Nang marinig niya ang yak ng kanyang anak, mabilis na tumakbo ang lalaki palapit. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulat at takot. Araw, paano? Paano ka nakapunta rito? Sigaw ni Silakbo, akmang yayakapin ang bata. Ngunit marahas na umiwas si Araw at mas lalong sumiksik kay Hiraya. Huwag mo akong hawakan, Daddy. Ikaw ang nagpaalis kay Ate Hiraya. Sinabi mong masama siya, pero ikaw ang nag-iwan sa kanya sa ulan. Ang bawat salita ng bata ay parang sampal sa mukha ni Silakbo. Napatigil siya, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi ang kanyang asawa o ang publiko ang humuhusga sa kanya, kundi ang mismong anak na sinusubukan niyang protektahan. Tiningnan ni Hiraya ang kalunos-lunos na kalagayan ni Silakbo, ngunit mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa bata nang maramdaman niyang mas lalong umiinit ang balat nito. Mataas ang lagnat niya, Sir Montoya. Seryosong wika ni Hiraya, ang tono ay propesyonal na parang nasa ospital. Kailangan siyang dalhin sa doktor agad. Sa ospital, oo. Dadalhin ko siya sa ospital. Nag-aalalang sagot ni Silakbo. Sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Araw, halika na. Pupunta tayo sa doktor. Ayaw ko. Hindi ako sasama kung hindi kasama si Ate Hiraya. Nagmamatigas na sigaw ng bata. Humihigpit ang kapit sa damit ng dalaga. Tumingin si Silakbo kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang desperadong ama. Hiraya, parang awa mo na. Sumama ka sa amin. Kailangan ka nila. Napapikit si Hiraya. Ang kanyang isip ay sumisigaw na tumanggi. Nahayaan si Silakbo na lutasin ang sariling problema. Ngunit ang tibok ng kanyang puso, bilang isang ina sa labas ng dugo, bilang isang tagapag-alaga, ay hindi kayang baliwalain ang bata sa kanyang harapan. Sasama ako. Matipid at malamig na sagot ni Hiraya. Ngunit gawin nating malinaw ito, Sir Montoya. Ginagawa ko ito para kay Araw at Tala, hindi para sa'yo. Wala tayong anumang ugnayan at pagkatapos nilang gumaling, hindi na ninyo ako makikita. Tumango si Silakbo. Tinatanggap ang bawat matalim na kondisyon kapalit lang ng kaligtasan ng kanyang anak. Binuhat niya si Araw habang si Hiraya ay tahimik na sumunod sa sasakyan. Sa loob ng ospital, ang mga oras ay naging parang mga taon. Matapos suriin si Araw, napagpasyahan ng doktor na kailangan itong manatili dahil sa matinding stress at impeksyon na nagpalala sa lagnat. Dinala rin sa ospital si Tala na ayon sa doktor ay nakakaranas ng selective mutism at matinding trauma. Nang ilipat ang kambal sa isang malaking pribadong silid, walang sino man ang nais nilang lapitan, kundi si Hiraya. Umupo si Hiraya sa pagitan ng dalawang kama, hawak ang maliliit nilang kamay habang humuhuni ng isang mahinang oyayi na dati niyang kinakanta sa kanila. Unti-unti, ang paghinga ng mga bata ay naging kalmado at payapa. Sa labas ng salamin ng pinto ng silid, nakatayo si Silakbo. Pinagmamasdan niya ang eksena sa loob. Nakita niya kung paano napapangiti ni Hiraya ang kanyang mga anak gamit lamang ang presensya nito. Nakita niya ang isang pamilyang hindi nabuo sa yaman, kundi sa purong pagmamahal. Habang pinagmamasdan niya si Hiraya, napansin niya ang sobrang pagod sa balikat ng dalaga. Matapos ang ilang oras ng pagbabantay at hindi pagtulog, dahan-dahang napapikit si Hiraya at inihilig ang kanyang ulo sa gilid ng kama ni Araw. Pumasok si Silakbo sa loob ng kwarto, ang kanyang mga hakbang ay maingat at walang tunog. Lumapit siya kay Hiraya, kumuha ng isang malambot na kumot at dahan-dahang ipinatong ito sa balikat ng dalaga. Hindi sinasadyang napagalaw si Hiraya at ang kanyang ulo ay nahulog at sumandal sa bisig ni Silakbo. Nanigas ang lalaki. Naramdaman niya ang init at ang pagod ng dalaga
na matagal na niyang winasak. Nais niyang umupo sa tabi nito. Nais niyang hawakan ang mga kamay nito. Ngunit alam niyang wala na siyang karapatan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pintuan ng kwarto ay bumukas. Isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at sunglasses ang pumasok. Nang tanggalin nito ang kanyang salamin, ang mapanuyang mga mata ni Isabela ay nag-apoy sa galit. Ang matalim at mapanuyang ngiti ni Isabela ay tila isang nakalalasong hangin na pumasok sa tahimik na silid ng iyang ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Hiraya na unti-unting iniaangat ang kanyang ulo mula sa braso ni Silakbo. Napakagaling! Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Isabela, puno ng pait at sarkasmo. Kaya pala nagmamadali kang umalis ng mansyon, Silakbo. Nandito lang pala ang tunay mong agenda. Ginagamit mo pa ang mga bata para magkaroon kayo ng oras nitong malandi mong katulong. Agad na tumayo si Silakbo. Ang kanyang katawan ay naging panangga sa pagitan ni Isabela at ng mga natutulog na bata. Ang kanyang muka ay madilim. Nagpipigil ng isang malakas na sigaw upang hindi magising ang kambal. Isabela, lumabas ka! Ang tinig ni Silakbo ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Isang utos na hindi dapat suwayin. Wala kang karapatang pumunta rito. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Pamilya! Ako ang asawa mo. Pilit na nilalabanan ni Isabela ang utos, bagaman napaatras siya ng bahagya sa talim ng tingin ng lalaki. Itinuro niya si Hiraya na ngayon ay nakatayo na rin, pinoprotektahan ng higaan ni Tala. At ikaw, ang kapal ng mukha mong magpanggap na santo. Gusto mo lang agawin ang pwesto ko. Bago pa man makasagot si Hiraya, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Tala na humigpit sa kanyang laylayan. Nagising ang bata dahil sa tensyon. Ang mga mata ni Tala ay nanlaki sa takot nang makita ang babaeng nagpapanggap na ina nito. Nagsimulang manginig ang bata at isiniksik ang muka sa baywang ni Hiraya. Walang boses na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang pag-iyak nito ay nakadudurog ng puso. Ang nakikitang takot ng bata ang pumutol sa natitirang pagtitimpi ni Silakbo. Mabilis siyang humakbang palapit kay Isabela. Hinawakan ang braso nito nang mahigpit upang pigilan itong makalapit sa higaan. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanila. Madiin na wika ni Silakbo, hinihila ang babae patungo sa pintuan. Sila na mismo ang isinusuka ka. Wag ka nang lalapit sa mga anak ko, Isabela. Ang mga abogado ko na ang kakausap sa'yo bukas. Kung ayaw mong makulong dahil sa mga ninakaw mo, umalis ka na sa paningin ko. Kinaladkad niya palabas si Isabela at mabilis na isinara ang pinto. Iniiwan ang babaeng sumisigaw ng mga banta sa labas ng pasilyo hanggang sa tuluyan itong pinaalis ng mga gwardya ng ospital. Sa loob ng silid, dahan-dahang lumuhod si Hiraya at niyakap si Tala. Humuni siya ng isang malambing na himig, hinahaplos ang likod ng bata hanggang sa muling kumalma ang paghinga nito. Nang lumingon siya, nakita niya si Silakbo na nakasandal sa pinto. Ang mukha ay nakayuko, puno ng hiya at pagkatalo. Hindi na nagsalita si Hiraya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay isang malinaw na bakod. Lumipas ang mga araw at tuluyang bumuti ang kalagayan ng kambal. Tulad ng kanyang ipinangako, nang ilabas ang mga bata sa ospital, kinuha ni Hiraya ang kanyang bag upang tahimik na umalis. Ngunit bago pa siya makalabas ng lobby, isang pamilyar na matanda ang naghihintay sa kanya. Si Don Mateo nakaupo sa isang silya, may hawak na isang malaking puting sobre na may selyo ng unibersidad. Huwag mong isipin na makakatakas ka na lang sa akin, Hiraya. Nakangiting bungad ng matanda. Inilapag niya ang sobre sa mesa sa harap ng dalaga. Binisita ko ang dean ng nursing school mo. Nilinaw ko ang lahat ng kasinungalingan at personal akong humingi ng tawad sa ngalan ng aking pamilya. Nakapaloob dyan ang sulat ng pagbabalik sa iyo sa programa at isang scholarship na hindi galing sa Montoya Foundation, kundi mula sa personal kong ipon para sa taong nagligtas sa mga apo ko.
Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya nang hawakan niya ang sobre. Nang buksan niya ito at basahin ang opisyal na sulat na nagbabalik sa kanyang karapatang mag-aral, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang pangarap na inakala niyang naging abo ay muling sumibol. Tumingala siya para magpasalamat, ngunit nahagip ng kanyang paningin ang isang lalaking nakatayo sa labas ng glass door ng ospital. Sisilakbo. Nakatingin lamang ito sa kanya mula sa malayo. Hindi ito lumapit. Hindi ito nanghingi ng pasasalamat o kapatawaran. Tumango lamang ito nang may malalim na paggalang bago tahimik na tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hiraya ang pagbabago sa bilyonaryo. Wala na ang lalaking gustong kontrolin ang lahat gamit ang pera. Ang naiwan ay isang amang natutong lumugar, natutong maghintay, at natutong igalang ang kalayaan ng babaeng sinaktan niya. Sa mga sumunod na buwan, naging abala si Hiraya sa kanyang pag-aaral at sa pagtulong sa isang maliit na libreng klinika sa kanilang barangay. Minsan, kapag inuumaga siya sa pag-aaral sa aklatan, nakakatanggap siya ng mga padalang mainit na kape at pagkain mula sa isang hindi kilalang sender. Walang pangalan, walang mensahe, tanging pagkalinga lamang. Alam niya kung kanino ito galing, at kahit hindi pa siya handang magpatawad ng buo, isang maliit at lihim na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi tuwing hinahawakan niya ang mainit na baso. Malapit na ang araw ng kanyang pagtatapos. Nakahanda na ang kanyang puting uniforme at ang kanyang cap. Ngunit sa isang madilim na eskinita, malayo sa tagumpay ni Hiraya, isang babaeng mukhang pagod, baon sa utang, at punong-puno ng inggit ang nakatitig sa isang larawan ni Hiraya sa pahayagan. Ginamot ni Isabela ang kanyang sarili sa alak upang takasan ang mga pinagkakautangan niya. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at nagdial ng isang numero. Bukas ang graduation ng babaeng iyon. Ang boses ni Isabela ay naging isang matalim na sibat ng puot. Wala na akong pakialam kung anong mangyari. Siguraduhin mong hindi siya makakaakyat sa entablado na yan nang may dangal. Sisirain ko ang pinakamagandang araw ng buhay niya, kahit pa ito ang huling gawin ko. Ang araw ng pagtatapos ni Hiraya ay sinalubong ng isang maaliwalas na kalangitan. Taliwas sa bagyo na sumira sa kanyang buhay, ilang buwan na ang nakalilipas. Ang loob ng malaking auditorium ay napuno ng mga pamilya, mga kaibigan, at mga nagagalak na estudyante na suot ang kanilang mga puting uniforme. Nakaupo si Hiraya sa unahan, kabilang sa mga tatanggap ng parangal bilang isa sa mga nangungunang mag-aaral. Wala siyang pamilyang kasama. Ang upuan na sana ay para kay Lola Amor ay nanatiling bakante. Ngunit naglagay siya roon ng isang puting rosas. Hindi man niya nakikita, alam niyang nakangiti ang kanyang lola mula sa langit. Sa isang hilera sa bandang likuran, hindi napansin ng karamihan ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng simpleng damit at sombrero. Sisilakbo. Wala ang mga bodyguards, wala ang yaman at kapangyarihan. Naroon siya hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong nagnanais na masaksihan ang tagumpay ng babaeng unti-unting nagpabago sa kanyang mundo. Nang tawagin ang pangalan ni Hiraya para sa kanyang parangal, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Umakyat siya sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng dignidad. Inabot niya ang kanyang diploma, ang papel na sumisimbolo sa lahat ng kanyang pawis, luha at pagbangon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita para sa kanyang maikling mensahe, ang malalaking pintuan ng auditorium ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok si Isabela. Ang kanyang dating marangyang anyo ay napalitan ng magulo at desperadong hitsura. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay hindi maayos, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot at kabaliwan. May kasama siyang dalawang lalaki na may bitbit na mga malalaking karatula.
Pilit na nagsisiksikan sa mga gwardyang sumusubok na pumigil sa kanila. "Huwag ninyong palakpakan ang babaeng iyan!" Sumigaw si Isabela. Ang kanyang boses ay tuminis at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sinisira ang sagradong sandali. Isa siyang magnanakaw. Isa siyang maninira ng pamilya. Kinuha niya ang asawa ko. Kinuha niya ang mga anak ko. Hindi siya dapat maging nurse dahil isa siyang ahas. Nabalot ng pagkabigla at bulungan ang buong auditorium. Ang mga magulang ay nag-umpisang magtanong. Ang mga kaklase ni Hiraya ay nagulat. Ang mga lalaking kasama ni Isabela ay nagtaas ng mga pekeng litrato na nagpapakita na di umano'y may relasyon si Hiraya sa isang mayamang lalaki kapalit ng pera. Isang huling desperadong atake sa dangal ng dalaga. Naniga si Hiraya sa entablado. Ang kanyang kamay na may hawak ng diploma ay nanginginig. Bumalik sa kanyang isipan ang gabing ipinahiya siya sa ilalim ng ulan, ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kapitbahay nang mamatay ang kanyang lola. Ang takot na muling mawala ang lahat ay pilit na gumagapang sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng hiya at paninira si Hiraya, isang malakas at matatag na boses mula sa likuran ang bumasag sa kaguluhan. "Tumigil ka, Isabela." Mula sa kanyang inuupuan, tumayo si Silakbo at naglakad patungo sa gitna ng pasilyo. Inaalis ang kanyang sombrero. Ang lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Nakilala siya ng marami bilang ang sikat at maimpluwensyang bilyonaryo. Ang babaeng yan ay walang sinirang pamilya. Ang boses ni Silakbo ay malinaw, puno ng awtoridad at sa unang pagkakataon sa harap ng publiko, puno ng pagpapakumbaba. Ang tanging ginawa niya ay iligtas ang mga anak ko mula sa isang pabayang ina at mula sa isang amang naging bulag sa katotohanan. Ako ang lalaking nasa mga litratong iyon at nandito ako hindi bilang kanyang nobyo, kundi bilang isang taong habambuhay na may utang na loob sa kanyang kabutihan. Humarap si Silakbo sa karamihan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sinseridad na hindi mabibili ng pera. Si Hiraya Dalisay ay inakusahan ko ng mali. Pinahiya ko siya at pinahirapan. Ngunit sa halip na maghiganti, pinili niyang bumangon ng marangal. Wala siyang kinuha sa akin. Ibinigay niya sa pamilya ko ang kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng yaman. Ang kaligtasan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Isabela na ngayon namumutla at nanginginig sa matinding pagkatalo. At ikaw, Isabela, ang palabas mo ay tapos na. Nandito na ang mga pulis para kunin ka, hindi dahil sa paninira mo rito, kundi dahil sa mga pinagkakautangan mong nagreklamo para sa mga kasong estafa mo. Eksaktong sa mga oras na yon, sunod-sunod na pumasok sa auditorium ang mga pulis at agad na pinaligiran si Isabela kasama ang kanyang mga tauhan. Nagwala at paulit-ulit siyang sumigaw habang pilit na kumakawala. Ibinubuhos ang lahat ng galit kina Silakbo at Hiraya. Ngunit walang sino man ang nakinig. Nilamon ng magulong ingay ng paligid ang kanyang mga sigaw habang sa pilitan siyang inilalabas ng mga awtoridad. Sa harap ng maraming tao, tuluyan nang nabasag ang imaheng matagal niyang itinago. At iyon ang pinakamapait na kahihiyang maaari niyang danasin. Bumalik ang katahimikan sa auditorium. Humarap si Silakbo kay Hiraya na nakatayo pa rin sa entablado. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salita. Nagbigay si Silakbo ng isang malalim na pagyuko. Isang pagyukong sumisimbolo sa lubos na paghingi ng tawad, paggalang, at paghanga mula sa isang lalaking dati. Nag-akala na ang mundo ay umiikot sa kanyang palad. Matapos ang isang sandali, bumalik ang palakpakan, mas malakas at mas tapat kaysa kanina. Naiyak si Hiraya, hindi sa takot o lungkot, kundi sa purong kaligayahan at ginhawa. Ang katotohanan ay tuluyan ng lumitaw, ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nalinis, at ang hustisya para sa kanya at sa kanyang lola ay nakamit. Pagkatapos ng seremonya,
habang inilalagay ni Hiraya ang kanyang diploma sa tabi ng puntod ng kanyang lola sa sementeryo. Isang pamilyar na yabag ang lumapit mula sa likuran. "Maaari ba akong mag-iwan ng bulaklak?" tanong ni Silakbo. Ang boses ay mahinahon at puno ng pag-iingat. Tumango si Hiraya. Maingat na inilapag ni Silakbo ang isang pumpon ng puting rosas, ang parehong uri ng bulaklak na paborito ni Lola Amor. Tumayo ng tuwid si Silakbo at hinarap ang dalaga. "Hindi ako narito para humingi ng isa pang pagkakataon, Hiraya. Nandito ako para magpaalam. Aalis kami ng mga bata, papuntang probinsya, para magsimula ng bagong buhay. Ngunit bago iyon, gusto ko lang itanong, kung sa paglipas ng panahon, kung sakaling patunayan ko na karapat-dapat ako, pwede ba akong maghintay sa'yo?" Tinitigan ni Hiraya ang lalaking nasa harapan niya. Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi at ang isang pag-ibig na naghihintay na mabigyan ng laya. Ang mga taon ay lumipas na parang isang banayad na alon na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng bagyo sa buhanginan. Wala na ang takot at pait sa mga mata ni Hiraya Dalisay. Ngayon, suot ang kanyang malinis at puting uniforme ng isang ganap na registered nurse, naglalakad siya sa mga pasilyo ng Amor Community Clinic. Isang maliit ngunit modernong klinika na itinayo sa mismong puso ng kanilang barangay. Hindi ito itinayo gamit ang pera ng mga Montoya bilang suhol, kundi bilang isang joint venture sa pagitan ng gobyerno at ni Don Mateo na ninais ibalik ang dangal ng lugar na nagluwal sa isang bayaning tulad ni Hiraya. Dito, ang bawat pasyente ay tinatrato ng may paggalang, mayaman man o mahirap, dahil iyon ang panata ni Hiraya sa kanyang yumaong lola. Isang hapon, habang inaayos ni Hiraya ang mga medical records, isang pamilyar na tawanan ang narinig niya mula sa labas ng pintuan. Hindi na ito ang mahina at takot na tawa ng mga batang sawi. Ito ay tawanan ng dalawang bata na malusog, masaya, at puno ng buhay. "Ate Hiraya! Ate Hiraya!" Sabay na sigaw ni Natala at Araw habang tumatakbo sila papasok sa klinika. Mas matangkad na sila ngayon. Si Tala ay may suot na salamin at may hawak na libro, habang si Araw ay mukhang isang batang atleta. Agad silang yumakap sa dalaga. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang tunay na kabayaran ng lahat ng kanyang sakripisyo, ang makitang buo at masaya ang mga buhay na kanyang isinalba. Dahan-dahan lang, baka matumba ang mga gamot. Nakangiting biro ni Hiraya habang hinahalikan ang mga noo ng kambal. "Bakit napadalaw kayo? Hindi ba't nasa probinsya kayo?" "Pinilit namin si Daddy, ate." Bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Sabi namin, hindi kami papayag na hindi kami ang unang makakakita sa iyo bago ang iyong medical mission sa susunod na linggo." Dahan-dahang pumasok ang isang lalaki sa loob ng klinika. Si Silakbo. Malaki ang ipinagbago ng kanyang anyo. Wala na ang matitigas na linya sa kanyang mukha na dulot ng sobrang pagtatrabaho at pagdududa. Ang kanyang suot ay simple na lamang, isang linen shirt at pantalon, ngunit ang kanyang aura ay puno ng kapayapaan. Sa loob ng 3 taon na paninirahan nila sa probinsya, naging abala si Silakbo sa pagpapatakbo ng kanilang mga sakahan at sa pagiging isang hands-on na ama. Natutunan niyang magluto, makipaglaro sa putikan kasama ang mga anak, at ang pinakamahalaga, natutunan niyang makinig sa bulong ng kanyang sariling konsensya. "Magandang hapon, Nurse Hiraya." Ang bati ni Silakbo, ang kanyang tinig ay may kasamang malalim na paggalang at isang pamilyar na kaba na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala tuwing kaharap ang dalaga. "Magandang hapon, Sir Montoya," sagot ni Hiraya, bagaman may ngiti na sa kanyang mga labi na hindi na kasing lamig ng dati. "Daddy, pwedeng dun muna kami sa garden ni Don Mateo," sabi ni Lolo. "May mga bagong tanim na rosas doon," paalam ni Araw. Nang tumango si Silakbo, mabilis na lumabas ang kambal. Iniwan ang dalawa sa loob ng tahimik na opisina.
Ang amoy ng antiseptic at lavender ay humalo sa tensyong dati puno ng sakit, ngunit ngayoy puno na ng mga bagay na hindi masabi-sabi. Kumusta ang buhay sa probinsya? Tanong ni Hiraya habang ipinagpapatuloy ang pag-aayos ng mga papel. Bagaman nararamdaman niya ang titig ng lalaki. Tahimik. Masaya ang mga bata. Sagot ni Silakbo habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Pero kahit gaano kaganda ang tanawin doon, Hiraya, parang laging may kulang. Laging may hinahanap ang paningin ko sa tuwing sumisikat ang araw. Tumigil si Hiraya sa kanyang ginagawa at tiningnan ang lalaki. Sir, ang nakaraan ay nakaraan na. Nagpatawad na ako. Hindi dahil kinalimutan ko ang lahat, kundi dahil gusto kong maging malaya ang puso ko para sa mga pasyente ko. Alam ko, mahinang sabi ni Silakbo. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Hindi ito alahas. Hindi ito pera. Buksan mo. Nang buksan ni Hiraya ang kahon, nakita niya ang isang lumang susi na may kalawang na at isang tuyong talulot ng sampagita. Iyan ang susi ng lumang bahay namin sa probinsya na ipinangalan ko sa'yo. 3 taon na ang nakalilipas. Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong tatanggihan mo. Pero ngayon, gusto kong malaman mo na kahit hindi mo ako tanggapin, ang pamilya ko ay laging nakalaan para sa'yo. Hindi bilang isang amo, kundi bilang mga taong utang ang buhay sa'yo. Huminga ng malalim si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Hiraya, tapos na ang oras ng pagtatago at paghihintay mula sa malayo. Nandito ako para itanong, pwede bang simulan natin ang lahat sa isang pagpapakilala? Ako si Silakbo, isang lalaking nagkamali ng malaki, ngunit nagsisikap na maging karapat-dapat sa isang babaeng tulad mo. Pwede ba kitang ayain na maglakad sa dalampasigan nang walang ulan, nang walang takot? Nanatiling tahimik si Hiraya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Silakbo, ang pagbabagong hindi kayang pekein ng anumang yaman. Ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ng kanilang probinsya ay tila isang musikang nagpapakalma sa kaluluwa. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Naglalakad sina Hiraya at Silakbo sa tabing dagat. Ang kanilang mga paa ay dinidilaan ng malamig na tubig. Wala silang imik sa loob ng ilang minuto, hinahayaan ng hangin na magsabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng bibig. Sa di kalayuan, makikita ang kambal na masayang nagtatakbuhan, humuhuli ng mga maliliit na talangka sa buhanginan. Dito ko sila muntik na mawala. Basag ni Silakbo sa katahimikan habang nakatingin sa malawak na dagat. At dito ko rin natagpuan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi sa pag-aari kundi sa pagsasakripisyo. Nung makita kitang lumusong sa tubig kahit alam kong takot ka, doon ko na-realize na mas mayaman ka pa sa akin, Hiraya. Dahil meron kang pusong hindi kayang ubusin ng anumang bagyo. Tumigil si Hiraya at humarap sa dagat. Matagal bago ko muling nagustuhan ang tunog ng alon, Silakbo. Akala ko noon, ang dagat ang kumuha sa lahat ng mayroon ako. Pero ngayon, nakikita ko na ang dagat din ang naghugas sa mga maling akala ko tungkol sa sarili ko. Naging nurse ako dahil gusto kong lumaban sa agos, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga taong nalulunod din sa kawalang katarungan. Lumingon si Hiraya kay Silakbo. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha ng lalaki, nagpapakita ng isang sinseridad na nagpababa sa huling pader ng kanyang puso. 3 taon kang naghintay, mahinang wika ni Hiraya. 3 taon kang nagpadala ng kape, nag-alaga sa mga bata, at naging anino sa likod ng aking tagumpay. Bakit hindi ka sumuko? Dahil ang isang Hiraya Dalisay ay hindi sinusukuan. Mabilis na sagot ni Silakbo. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat na para maramdaman nila ang init ng isa't isa, ngunit may paggalang pa rin sa espasyo. Gusto kong bumuo ng isang tahanan
kung saan ang katotohanan ang pundasyon at ang pagmamahal ang tanging batas. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto ang lahat, pero maipapangako ko na sa bawat alon na darating, hindi mo na kailangang lumusong ng mag-isa. Dahan-dahang itinaas ni Silakbo ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Hiraya. Hinayaan niya ang malaking kamay ng lalaki na haplusin ang kanyang pisngi, isang haplos na puno ng paghingi ng tawad at paghanga. Patawad sa lahat, Hiraya. Bulong ni Silakbo, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pinapatawad na kita, Silakbo, sagot ni Hiraya. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil gusto kong bigyan ang sarili ko. At ang pamilyang ito, ng pagkakataong maging buo muli, sa gitna ng dapit hapon, sa harap ng dagat na naging saksi sa kanilang pighati. Isang matamis at matagal na yakap ang nagbukas ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Wala ng amo, wala ng katulong. Tanging dalawang pusong naghilom, handang harapin ang bukas ng magkahawak kamay. Lumipas ang 7 taon mula nang ang huling bakas ng puot ay tinangay ng alon sa dalampasigan ng kanilang buhay. Ang mansyon ng mga Montoya na dati ay tila isang malamig at madilim na kuta ng mga lihim at panghuhusga ay tuluyan ng naging isang tahanang puno ng init, liwanag at malutong na tawanan ng mga bata. Sa isang sulok ng sala, nakasabit sa pader ang isang malaking litrato ni Lola Amor. Nakangiti ang matanda, tila ba nagbabantay sa bawat hakbang ng kanyang apo. Sa tabi nito ay ang nursing board exam certificate ni Hiraya at ang plaque ng pagkilala sa kanya bilang Outstanding Community Nurse of the Year. Naglalakad si Hiraya sa loob ng kanilang bahay. Suot ang isang simpleng puting duster. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At sa kanyang mukha ay mababakas ang kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Hawak niya ang isang maliit na tray ng gatas para sa mga bata nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan sa driveway. "Daddy's home!" ang sabay na sigaw ni Natala at Araw. Ang kambal ay mga dalagita at binatilyo na ngayon. Mabilis silang tumakbo patungo sa pintuan para salubungin si Silakbo. Bago pa man sila pumasok sa loob, sabay-sabay silang nagmano kay Don Mateo na nakaupo sa kanyang paboritong silya sa beranda. Ang paggalang at pagmamahal ay naging natural na hininga ng kanilang pamilya. Pumasok si Silakbo sa loob. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang kaisa-isang taong nagturo sa kanya kung paano muling maging tao. Lumapit siya kay Hiraya. Kinuha ang tray mula sa mga kamay nito at binigyan ng kanyang asawa ng isang mabilis, ngunit puno ng pag-ibig na halik sa noo. "You look tired, Nurse Hiraya. Marami bang pasyente sa klinika ngayon?" Ang malambing na tanong ni Silakbo habang iniaakbay ang kanyang braso sa balikat ng asawa. "Marami-rami rin, pero masaya. Nakita ko ang mga anak ni Aling Puring kanina. Maayos na ang kalagayan nila," sagot ni Hiraya habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Silakbo. "Ikaw? Kumusta ang opisina?" "Maayos naman. Ang pinakamagandang parte ng araw ko ay ang sandaling ito, ang makauwi sa inyo." Ang boses ni Silakbo ay puno ng katapatan. Naglakad silang dalawa patungo sa balkonahe. Tinatanaw ang papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay bumabalot sa buong lupain, tila isang panata ng langit na palaging may bagong umaga matapos ang bawat dilim. "Naisip ko lang," simula ni Hiraya habang nakatingin sa malayo. "Sabi nila, ang buhay ay parang dagat. Minsan ay kalmado, minsan ay may malalaking alon na gustong lumunod sa atin. Akala ko noon, ang pagiging biktima ng agos ang katapusan ko na." Hinawakan ni Silakbo ang kamay ni Hiraya. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng mahigpit. "Ngunit napatunayan mo, mahal ko, na hindi mo kailangang maging malakas na lumangoy para makaligtas. Kailangan mo lang ng pusong marunong kumapit sa katotohanan
at marunong magpatawad. Ngumiti si Hiraya. Ang kanyang pagpatawad kay Silakbo ay hindi naging madali at hindi ito nangyari sa loob ng isang gabi. Ngunit sa bawat araw na pinatunayan ni Silakbo ang kanyang pagbabago, sa bawat sakripisyo nito para sa kanya at sa mga bata, ang mga pilat sa kanyang puso ay unti-unting naging mga marka ng tagumpay. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat taong nakakakilala sa kanila ay simple ngunit malalim. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o sa bigat ng ginto sa vault. Ang tunay na yaman ay nasa linis ng budhi, sa lakas ng loob na tumayo sa harap ng kawalang katarungan at sa kakayahang magmahal muli matapos madurog ang puso. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, nanatiling magkahawak kamay ang dalawa. Wala nang utang na loob na kailangang bayaran. Wala nang hiya na kailangang ikubli. Ang tanging natitira ay ang isang pamilyang binuo sa apoy ng pagsubok at pinatibay ng daloy ng kapatawaran. Ang alon sa ilalim ng kanilang balat ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang pangako na hanggat may pag-ibig na marunong magsakripisyo, palaging may pag-asa sa bawat dalampasigan.